So, ulit tayo, ulit. So alam na natin yung mga important roles, tapos alam na rin natin kung ano yung tinatawag natin na requirements. So dito, ah saan ba tayo mag-uumpisa? Alam na natin yung mga yon. Mag-uumpisa tayo by discovering or eliciting yung mga information. So mag-ano muna tayo, mag-i-inform muna tayo. Mag-gather muna tayo ng information. So una mong gawin para makapag-gather ka ng information is, of course, saan ka ba hanap ng information? So una, kailangan mong i-identify kung sino ba si customer mo at sino si user. So again, yung example ko kanina, nauna yung pag-identify, pagbigay ng pangalan kung sino yung mga customer natin tsaka si user. Bago ko sinabi yung role, kasi para mas ma-differentiate natin, mas maintindihan nyo yung different roles ng mga yon. So dito, since alam nyo na yung mga roles, ay papangalanan nyo na lang sino si customer, sino si user dun sa system or project na ginagawa nyo. Okay? So yun yung kailangan nyo kasi sila yung tatanungin nyo. Sila yung pagkukunan nyo ng information. Pangalawa, mag-identify kayo. Ano yung method na gagamitin nyo para mag-gather ng requirements? So, punta ako muna dito sa next slide. Ito yung mga different ways or some ways para makapag-obtain ka ng information or yung methods na pwede nyo gamitin para makapag-gather ng requirements. So, una, pinaka-simple, pinaka-easy answer is mag-interview ka at saka magkaroon ka ng user discussion. So interview is you'll prepare a set of questions. So magpre-prepare ka beforehand ng mga set of questions na ang goal mo is makapag-gather ng information. Okay? Something like information na anong ina-expect nyong gawin dito sa system, ano yung problem na tinatry nyong isolve dito sa system na pinapagawa nyo, yung mga ganong interview questions. So i-prepare nyo siya beforehand. User discussion is para siyang mga user scenario. Kakaisapin niyo yung system and talk to them, ask them kung paano ba nila ginagawa yung specific process na yun. For example, nagpapagawa sila ng isang payroll system. Tapos, ang user mo, of course, is yung siguro accountant or something na nag-take care nung payroll. So, kakausapin mo siya, okay, paano ka paano ka nagko-compute? Ano yung mga data na kailangan mo? So, user scenario. So, tatanungin mo siya, kailan ka scenario nga kasi siya, di ba? So, kailan ka tawag ito, nagge-generate ng payroll report. So, mga ganong mga scenario. Paano pagka-absent si employee, naka-maternity leave siya, paano mo yan kinocompute? Ano yung mga data na ini-input mo dyan? Or ano yung mga data na kailangan mong tignan pag ganon yung scenario? Paano pagka-absent without leave? Ano yung mga scenario na, sa specific scenario na yun, ano yung mga ginagawa mo? So, yung mga ganon. So, again, kailangan mo ng domain knowledge para makapag-come up ka with a very, very useful and effective na questions. Kailangan mo mag-review beforehand. Kailangan mo munang isipin beforehand. Ano ba yung kailangan ko dito sa user na to? Tsaka mo siya kakausapin. Tsaka kayo magkakaroon ng fruitful and effective na conversation pagka meron kang na-research at meron kang understanding beforehand kung ano ba yung tinatry nyong gawin. Okay? Existing discussion. So, pangalawang method is minsan may encounter kayo na mga system na pinapagawa sa inyo pero nagawa na siya ng iba. So ibig sabihin yung mga gamit na system or yung mga system na makikita mo na everywhere such as point of sale system, inventory system, library management system, and any other management system. Okay, so in most cases meron ng mga ganong nagawa na system. So existing discussion is just to research for any existing system or discussion or mga articles na meron related doon sa system na ginagawa nyo or ginagawa nyo ng requirements na specification. So maghanap lang kayo doon na magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga kailangan yung itanong at i-gather at i-discover pa pag nakahanap kayo ng mga ganon. So that's one way. So one way is interviewing yung mga user nyo, tsaka yung mga client nyo. Is another one is mag-use na ng mga existing na articles, documentations na meron na. Lalo na kung yung system na pinapagawa sa inyo is gamit na or nagawa na siya before. Marketing surveys and user questionnaires. So pwede rin kayong mag-come up with user questionnaires. So dun sa scenario natin ng point system, hindi mo naman sila kakausapin isa-isa, di ba? Yung mga estudyante, yung mga faculty. And I think on that scenario,
mas better if you come up with a user questionnaire that you'll hand over sa mga users mo kasi ang daming estudyante. So, just a list of questions that will help you understand kung ano yung expectation ng mga user mo on a student perspective, on a administrative perspective, or faculty perspective. So, gagawa ka lang ng list of questionnaires mo. So, again, kailangan mo ulit dyan ng understanding. Ano ba yung system na gagawin? Kaya ano ba, kahit konting domain understanding nung point system, kung paano ba nag-work yung mga points, kung ano ba yung mga products na pwede mong pag-redeeman ng mga points na yun. So, kailangan mo nung at the minimum na knowledge na yun. Okay? Marketing surveys can be applicable pagka gumagawa ka ng system na um, na gusto mong okay, sige. Ito yung explanation. So, meron tayong different kinds of system na nasabi ko na rin ata last discussion. Ito yung system na parang sa Microsoft, ginawa mo yung system, tapos hahanap ka ng customer na bibili nun. Parang generic na system, gagawa ka ng word processing yung sa kanila, di ba? Tapos, okay lang mo ba ng word processing na application? Ito, bilhin mo tong sa akin. Ready-made na yon, gagawa mo na siya. Inisip mo lang siya on your own kasi tapos nag-interview ka lang ng kung sino-sino, humingi ka ng mga suggestion. Ayun na, naisip mo na siya. So, ginawa mo na siya, tapos ibibigay mo siya sa iba or ibebenta mo siya sa iba. So, doon, sa ganung scenario, pag ganun yung application na ginagawa nyo, na-build nyo na siya, of course, pag na-build nyo na siya, may i-offer na kayo. So, pwede kayong gumawa ng marketing survey na, ito na yung product nyo, ano pa yung mga other functionality na gusto nyong makita doon sa product na yun. Okay, so, pwede kayong mag-come up with marketing surveys na yun para makakuha kayo ng additional requirement na pwede nyong i-add doon sa functionality ng system na ginagawa nyo. Number 4, observations. Observation is, had I known na meron palang ganitong method sa pag-gather ng requirements, I should have opted to do this method, mag-observe. So, nung gumagawa ko ng application nung project nung college ako, nag-aaral pa lang ako, of course, hindi ako mag-observe, di ba? Hindi pumasok sa isip ko na obserbahan or manood sa isang user pagka nagbibigay siya ng certification, pagka nag-i-input siya ng data, pagka may dumating diyan, may ginagawa siya mag-input ng data. Hindi ko siya nagawang i-observe man lang. Pero isa to sa mga proven way para mas ma-capture mo ng mabuti yung process na nangyayari kung paano siya talaga ginagawa ni user mo. At mas makakapagbigay ka bukod sa mas maiintindihan mo siya, mas makakapagbigay ka ng suggestion kung paano siya gawing requirement doon sa system mo. So, i-observe mo yung user. Okay? So, hindi ka magbe-base doon sa description nila ng verbal kasi minsan pag verbal, kunwari maganda yung processing nila. Pero in reality, madaming loopholes doon sa processing nila. Madaming mga parang sumingit sa pila, nakakuha agad. Madaming mga may blatter case pero nakakakuha ng certification. So yung mga ganung scenario, makaka-capture mo siya pag in-observe mo siya. So I suggest isa to sa mga pwede nyong gawin, observation, i-observe yung user nyo. Facilitated meetings, of course, given na to. Facilitate ka lang ng meeting, okay, I gather you here, everyone, para sabihin nyo isa-isa sa akin kung ano yung gusto nyo mangyari. So, pwede ganon. Sila yung magdadrive. Tanungin mo lang sila ng isang question and sila na yun, i-capture mo na lang siya ganon. And based dun sa na-capture mo, magtanong ka ng follow-up intelligent na question. Then, ayun na. Yun na yung pagiging set of meetings. So, pwede nyo siyang gawin na ganon. And any other things na pwede nyo gawin. Right now, I think siguro typically isa dito sa others na pwede nyo gawin is to look at other system na parang katulad ng system na ginagawa nyo. So for example, ang requirement sa inyo is gagawa kayo ng networking system. Social networking system na within the campus lang or within yung sa company nyo lang. So titignan mo yung i-observe mo ngayon or hanap ka ng katulad niya sa iba. Tapos, try mo siyang gayahin. And yun na yung magiging requirements mo. Right? Observation dun sa mga ibang application that does similar thing dun sa pinapagawa sa'yo. Okay, at this point, okay, sige. Ito muna. Tapusin ko to.
Common problems to watch out for. Ito yung mga kailangan yung i-watch out for pagka nag-gather kayo ng information that involves yung pakikipag-usap nyo sa mga key person natin. Okay? So una, stakeholders and customer does not exactly know what they really want. So lagi ko itong sinasabi, or nasabi ko na to sa inyo several times, na yung mga stakeholders natin, customers and users, hindi nila actually exactly know kung ano yung gusto nilang mangyari. And it's up to us to bridge yung gap na yon, right? Kasi tayo yung may technical knowledge, tayo yung may knowledge ng business, na business and technical knowledge para maintindihan natin or makuha natin kung ano ba talaga yung ibig nilang sabihin. So minsan ang gusto nila kasi sobrang vague eh. Sobrang, alam niyo yun, parang ay ganito yung gusto ko, pero in reality ang gusto lang naman nila is isang button. Pero hindi nila yun hindi nila yun masuggest kasi probably hindi sila nakakita pa ng ganung system, or hindi pa sila na-expose sa mga ganung process. So isa yun sa mga common problems na kailangan yung i-keep in mind pag nag-gather kayo ng requirements. Okay? Na don't rely exactly doon sa wordings nila, pero mag-rely kayo doon sa assessment nyo, sa kung ano din, kung paano nyo na-assess yung mga sinasabi nila. Number 2, conflicting requirements due to number and variety of people involved. Okay. So yung mga example ko kanina, ang daming involved, right? Yung students, faculties, administration, yung customer natin, yung director, yung mga ini-interface natin na application, there are a lot of people involved. And in most cases, pag ganun kadami, more people involved means more conflicts na maa-arise. So, conflicting means si ma'am, for example, si director, sabi niya nagla-log in, dapat yan using yung SIS na credentials. Pero sabi ng faculty, hindi, ayaw namin ng ganun. Tapos sabi din ni PUP-SIS admin, hindi namin sa'yo mabibigay yung data na to. Ganito lang yung mabibigay namin na data. Hindi, ma-access mo to, pero hindi mo makukuha lahat ng data. So yung mga ganun, conflicting requirements yun. So kailangan yung mag-negotiate yung mga ganung requirements. Kailangan nyo siyang ilista, tapos kailangan nyo intindihan alin ba dito yung nagbe-make sense. Sino sa kanila yung nagme-make sense na requirements. Nagsabi ng requirements na nagme-make sense. Okay? So, yun. Another thing to watch out for are political factors. Political factors it's more common pagka nasa company ka, kasi political factors are, iba-iba kasi yung anuhan mo eh, may kakausapin ka pag, for example, gagawa ka ng isang application na nag-gather ng data sa machine. Tapos yung data na yun, mag-generate siya ng report para sa mga engineers para makita nila kung ano yung trend nung data na yun, right? Political factors is iba-iba yung gagamit nung report mo na yun. So possibly iba-iba ng department ang kukuha nun, engineers, planners, managers, ano pa ba, mga technician. So iba-iba, and all of those people have their own political intention na kailangan nilang gawin. Na for example, yung isa gusto niya ganito, gusto niya tawag dito, gusto niya agad-agad iunahin mo yung requirement na pinapagawa ko sa kanya, yung enhancement na ganito. Tapos yung isa naman, hindi pwede yung enhancement na yan kasi mababiolate niya yung ganito namin. So, political factor yun kasi hindi na nagko-conflict yung requirements. Nagko-conflict na yung mga tao. So, kailangan mo yung gawin bilang business analyst na i-manage yung mga ganun, i-negotiate yung mga ganun. So, part yun ng business analyst. Ang hirap pala, habang dinidiscuss ko ito, na-realize ko ang hirap pala ng ginagawa ng BA namin. Kasi iba-iba yung customer din namin eh. Tapos, yung mga iba pa naming mga dev nagre-reklamo din. So, ang hirap pala nung ginagawa nila. Dito ko na-appreciate yung mga business analysts. Tapos any other things na hindi ko nagawa dito, like lack of domain knowledge, lack of knowledge dun sa process, lack of planning, lack of management in general sa pag-gather, sa requirements, lack of people. So, yung mga ganong and conflict sa time. So, pag busy sila, busy ka din, paano mo siya gagawin? So,
ayun, yung mga common problems na i-watch out for pagka